Kumusta? Salamat sa pagpapadala mo ng mga materyales. Ito yung tungkol sa isang pamilyar na paksa. Pero parang hindi natin laging nahihimay ng husto, ang Great Commission. Madalas kasi, ang pagkakaintindi natin parang simpleng utos lang na manghikayat, ano? Pero base dito sa mga pinadala mo, mukhang mas may lalim pa ito. Okay, simulan na natin himayin. Oo, tama ka dyan. At isa nga, sa mga importanteng tanong na lumabas dyan sa sources mo, ay bakit kaya ang sinabi ni Jesus ay humayo at gumawa ng mga alagad, yung disciples, at hindi lang sinabing humayo at maghikayat ng mga tagasunod o converts? Dito talaga nagiging interesante. O nga, no? Sige, umpisahan natin dyan. Nakita ko rin sa mga source mo na itong sinasabing paggawa ng alagad, discipleship, hindi pala ito parang isang mabilisang desisyon lang. Parang inilalarawan siya bilang, panghabang buhay na paglalakbay. Isang transformasyon. Eksakto. Kasi yung salitang Grego, yung mathetes, na pinanggalingan ng alagad, ang ibig sabihin talaga niyan hindi lang parang estudyante na nakikinig lang. Mas malapit siya sa konsepto ng isang apprentice. Apprentice, okay. Oo, yung talagang kasama, aktibong nakikibahagi sa buhay at sa mismong gawain nung kanyang master o guro. Bale, ito'y isang proseso. Isang paghubog sa buong pagkatao, isip, puso, pati kaluluwa para masalamin yung mga turo ni Kristo sa pang-araw-araw na buhay. So hindi lang siya tungkol sa paniniwala. Okay. So pati sa pamumuhay talaga. Oo, pamumuhay ng katotohanan. Yun ang diin. Napansin ko rin, paulit-ulit na binabanggit sa mga materyales mo, yung sinabi ni Jesus na ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Bakit mahalaga to sa konteksto ng utos na to? Napaka-importante niyan kasi dito raw nanggagaling yung bigat, yung authority, nung mismong utos. Ibig sabihin, hindi lang ito isang parang suggestion lang or magandang ideya. Okay. Hindi optional. Hindi optional dahil galing mismo sa kanya na may sukdulang kapamahalaan. Lalo na't pinatunayan pa ng kanyang muling pagkabuhay yung pagsunod dito, essential na tugon. Ito yung pagkilala sa kanya bilang Panginoon. So binabago nito yung tingin natin. Hindi na lang siya simpleng suggestion, kundi isang kautusang may bigat talaga. Malinaw yun. At ito rin yung nagbibigay ng, kumbaga, urgency na kailangan kumilos ngayon. Lalo na sa mundo natin na ang daming pangangailangan at hamon, di ba? Oo nga. Okay, gets ko. May nabasa rin ako doon sa mga material mo, isang konsepto na tinawag na kingdom lens. Ano naman ito? Paano nito binabago yung pagtingin natin sa mission? Medyo bago ito para sa akin. Magandang tanong yan. Kasi itong kingdom lens, pinapakita nito na yung mission, hindi lang nakatuon sa kaligtasan ng kaluluwa para sa kabilang buhay, mas malawak pa. Paanong mas malawak? Saklaw nito yung pagpapanumbalik ng kaayusan, ng kabutihan, shalom, kumbaga, sa lahat ng aspeto ng buhay at lipunan. Dito na pumapasok yung katarungan, kapayapaan, pagtugon sa mga praktikal na pangangailangan ng komunidad. Okay. So pati yung mga social issues kasama? Oo, kasama. Pagharap sa mga problema ng lipunan. Ang sinasabi kasi, yung kaharian ng Diyos, isang realidad na dapat nararanasan na natin ngayon. Hindi lang pang future. So, hindi lang individual salvation ang focus, kundi yung pagpapanumbalik ng kabuuan ng lahat ng bagay. Mas holistic, kumbaga. Wow! Okay, ang lalim pala talaga. So, kung isipin natin mula sa simpleng panghihikayat lang, naging paghubog ng buong pagkatao. Tapos, mula sa parang suggestion lang, naging utos na may sukdulang otoridad. At mula sa pang-individual lang, naging pangkaharian na saklaw pati lipunan. Grabe. Kung ganito pala kalawak at ka-urgent ito, ano yung hamon ngayon para sa'yo na nakikinig? Ano na ang susunod? Tama. So, ang panawagan daw, based din sa mga source mo, ay malinaw, kailangan talagang kumilos. Hindi na raw sapat yung alam lang natin. May challenge para sa bawat isa na makibahagi. Paano?
Anong mga paraan? Moral mismo ng kultura at pangangailangan sa paligid mo, sa aktual na pagkilos sa community, pagbibigay ng suporta pinansyal man o ibang resources, pagiging handang i-share yung sarili mong kwento o karanasan, o yung direktang pagtugon talaga sa tawag na humayo. Malapit man yan o sa malayo. Okay. So para sa individual yan, paano naman sa mga simbahan bilang community? Binibigyang diin din yung pagbuo ng tinatawag na missional culture sa loob ng simbahan. Ibig sabihin, yung misyon, hindi lang siya isang departamento o programa lang. Dapat nasa sentro siya ng identity at gawain ng buong simbahan. Nasa DNA na kumbaga. Oo, parang ganon. At kasama dito yung pagtutulungan. Mahalaga yung partnership ng mga humahayo, yung mga nasa field, at yung community na nagsusugo, yung nagpapadala at sumusuporta sa kanila dito. Hindi pwedeng isa lang. Napakalinaw. So, mula sa mga pinag-usapan natin base sa mga source na binigay mo, kitang-kita na itong Great Commission. Hindi lang pala simpleng task o checklist. Ito ay isang malalim at panghabang buhay na paghubog talaga ng nanaalagad. Isang bagay na dapat sumakop sa buong buhay natin. Oo, isang utos na may tunay na bigat dahil sa otoridad ni Kristo mismo. May malawak na sakop na umaabot hanggang sa lipunan at may panawagan na kumilos tayo, hindi bukas, kundi ngayon, nang may intensyon, may direksyon. Kailangang lumagpas tayo mula sa awareness lang patungo sa aktual na pagkilos. Kaya siguro, isang magandang tanong na iwan natin sa iyo na nakikinig para pagnilayan ay ito. Kung talagang tatanggapin mo itong mas malalim na kahulugan ng Great Commission, hindi lang bilang isang gawain paminsan-minsan, kundi bilang isang utos na humuhubog sa kabuuan ng buhay mo, ano kaya yung aktual na magbabago? Ano ang mag-iiba sa pang-araw-araw mong pamumuhay, sa mga priorities mo, o kaya sa pakikilahok mo sa komunidad mo? Magandang pag-isipan yun.